Ngayong gabi sa Diyos at Bayan, Israel, Estados Unidos at Iran muling nagkasalpukan. Ilang mga lider ng Iran ang napatay sa pagpapasabog ng missiles dulot ng joint strike ng Israel at Amerika. Samantala, mga OFWs sa Middle East naipit sa tensyon. Alamin ang iba pang detalye tungkol sa girian sa tapatang Diyos at Bayan. Tensyon sa pagitan ng Israel, US at Iran, alam ba natin kung bakit ito nagsimula? At sa dami ng balita online, paano natin malalaman kung ano ang totoo? Abangan ang sagot ng mga Pilipino sa nakakaalarma. Magandang gabi Pilipinas, ako po si Kata Inocencio. At ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA, halos 2.4 milyon na Pilipino ang pwedeng maapektuhan sa Middle East dahil sa giyera sa pagitan ng Israel, United States at Iran. Hindi lang silang naapektuhan, ramdam din natin lahat. Sa Pilipinas at sa ibang bansa, tumaas ang presyo ng gasolina at diesel dahil sa global supply disruption. Kamakailan, nagsagawa ng press conference ang Israel Embassy at nakapanayam natin si Ambassador Dana Kursh para humingi ng update at marinig ang kanilang panig. Pero bago natin pakinggan ang ilan sa kanyang pahayag, alamin muna natin ano nga ba ang alam ng mga Pilipino tungkol sa giyera ng US at Israel laban sa Iran. Ako si David Paul Farma, tara! Samahan niyo ako. Based sa mga naririnig ko, papanood ko, it's all about the weapons na ginagawa ng Iran. Sobrang advanced. Sa pagkakaintindi ko, yung budget ng country nakalaan para sa paggawa ng mga weapons like nuclear powers, which is very threat sa safety ng buong mundo. Kaya nag-react yung powerhouse country like US. Dahil sa kasakiman, pataasan ng ere, gusto nila sila lang ang yumaman. Maybe because of religion. Based po sa newsfeed and research ko rin po, because po of the territory, gusto po kasi ng Israel tanggalin po yung mga Palestinian sa territory nila. And nakisali po yung US. Nakita ko lang din minsan dun sa Facebook yung pagbobomba sa Middle East, sa Abu Dhabi at sa Dubai. Meron din mga friends sa Dubai na naka-experience nga nung biglang pagbobomba. Kasi ang pagkakaintindi ko, yung US bilang protection din sa ibang mga bansa na namamagitan. Yung Iran, they've been yung uranium for nuclear war. Yung nuclear power na kaya nilang inuk ang US and any countries sa buong mundo. Iran, for me, they're not worth to uranium. They are capable of maging nuclear power. For you, sir, hindi okay na mag-produce sila ng nuclear invention? No. For me, it's not. It's not well deserved. No. They don't need. Paano nyo po malalaman na totoo po yung nabasa or napanood nyo? Kasi meron din akong isang kaibigan na Israel, Jew. He said, peace naman daw ang Israel. Now, all of the sudden, may bombers. Kaya nagtaka ako kung bakit. I've been reading dailymail.co, yahoo.com. I always watch on BBC and CNN. It's much more updated when it comes to lots outside of US. Pagka legit yung pinanggagalingan, mga news channel, sobrang dami kasing fake news ngayon. Even yung mga missiles na pinapakita pero AI lang. So mag-abang lang siguro doon sa government-related na news channel, mga international channel. Yung sa mga nakikita lang na sa social media, then magre-react agad. Kasi makakapag-create ng panic sa buong mundo pag naniwala ka basta-basta. Sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa giyera ng Israel, US at Iran, I would suggest na para rin tayong tumitingin ng isang kandidato tuwing eleksyon. Hindi tayo pwedeng magpadala sa kanilang mga sinasabi at sinasabi ng iba. Kailangan mag-background check din tayo. Anong klaseng mga tao kaya sila? Kaya naman dito, tinanong natin ang ambassador ng Israel kung anong uri ng gobyerno mayroon ng Iran.
It doesn't come from the Quran. It doesn't come from the religion of Islam. It comes from the Khamenei and other of its leaders that basically abuse the religion, abuse the Islam, and make it to a dictatorship that is providing so much misery for their own people. I was wondering if I should bring you some of the gory pictures of how Iran handle their own citizens. But I think that you all seen that. And since the end of December, they had been murdering brutally their people. And you know that every time there is a protest, there were women protesting, they had been viciously killing them and putting them in prison. It's a different regime than we know. The Philippines and Israel are democracies. We don't do those kind of things. Action speaks louder than words. Maaring ito ang sabihin ng iba, pero magre-reflect pa rin ito sa kung paano natin tinatrato ang mga tao. Muli, ako si David Paul Farma. Paalam! Sa kasamaang palad, meron tayong isang kababayan na nasawi sa Israel bunga nga ng pagsabog doon sa pagtulong sa kanyang elderly ward habang sila ay lumilikas patungo po sa isang bomb shelter. Sumiklab muli ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel. At kasama na rin nito ang Estados Unidos na nagsagawa ng Operation Epic Fury. Isa sa mga target nila ang tirahan ng Supreme Leader at ang National Security Council ng Iran. Nasawi ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Kabilang ang ilang mga matataas na leader ng militar. Kaya naman gumanti ang Iran at naglabas rin ng mga missiles kung saan inatake ang mga iba't ibang bansa sa Middle East, gaya ng Kuwait, Qatar, UAE, Saudi Arabia, kabilang na ang Israel. Dahil dito, nabulabog ang mga maraming mga tao kabilang na ang mga OFW sa Middle East. Sa katunayan, isang Pilipina ang nasawi sa Israel matapos tamaan ng missile ang Tel Aviv, Israel. Tapatan na po tayo. Upang malaman ang iba pang update sa mga OFW sa Middle East, ay makakasama po natin ngayon si Yusek Bernard P. Olalia ng Department of Migrant Workers. At maya-maya po ay makakasama rin natin si Ginoong Chris Mitchell, ang News Bureau Chief ng CBN Middle East, at si Pastor Edgar Robles, Operations Director ng JIL Southeast Asia, tungkol sa nangyayari sa gitnang silangan ngayon. Kaya tutok lamang po kayo. Ito na po ang ating tapatan sa Diyos at Bayan. Yusek Bernard Olalia, welcome po to our program. Magandang araw po sa mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa at kami po dito sa DMW ay nandito po para po sa mga OFWs po natin sa sulok man sa mundo. Tapatan na po tayo. Ano po ngayon ang sitwasyon ng ating mga Filipino workers sa Middle East, hindi lamang sa Israel, kundi yung mga apektado ring mga bansa sa paligid nito? Ang mga OFWs po natin, lalong-lalo na yung nasa Middle East, ay humaharap sa isang conflict na kung saan naiipit sila sa nangyayaring kaguluhan ngayon dyan sa iba't ibang bansa sa Middle East. Ito pong pambobomba ng Iran sa mga GCC na mga countries at syempre karamihan po dyan ay nangangailangan ng tulong. At ayon po sa utos ng ating mahal na presidente at yung pong ipinatutupad ng ating DMW Secretary, kami po ay handa na tumulong at 24/7 po kami na nandito para po sa ating mga kababayan sa abroad. Kayo po ba ngayon ay in contact na sa mga ambassadors at mga embassies po sa mga bansang nandoon? Opo, tama po yun. Pinakamahalaga po ngayon yung koordinasyon. Both on-site, yung nandoon po sa post po natin kasi may mga
OFWs po tayo na nangangailangan ng agarang tulong, no? Babanggitin ko na lang din po, meron pong halos 236 tayo na na-stranded na OFWs nung unang pumutok ang kaguluhan na ito na nasa iba't ibang mga paliparan at dahil dito sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga embahada at MWOs, no? Tayo po ay natulungan sila na mauwi dito sa ating bansa. At dahil din po sa koordinasyon sa ating mga kasamahan doon, lalong-lalo na yung nasa Philippine Embassy at Konsulada, nasa halos 1,800 po yung natulungan nating on-site assistance lamang para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng iba't ibang uri ng tulong po mula sa ating gobyerno. Meron na pong napaulat na nasawi daw sa mga pagsabog sa iba't ibang parte ng gitnang silangan. Meron po ba tayong confirmed or unconfirmed reports of casualties at meron po bang mga nasugatan sa mga insidente? Naku, sa kasamaang palad po, meron tayong isang kababayan na nasawi sa Israel bunga nga ng pagsabog doon. Ano? Ang ating OFW si Mary Ann, hindi ko na po papangalan ng kumpletong pangalan niya, ay nasawi dahil po sa pagtulong sa kanyang elderly ward habang sila ay lumilikas patungo po sa isang bomb shelter. Tayo po'y nakipag-ugnayan na sa kanyang asawa na naroon din sa nasabing bansa at sa kanyang kapatid na nandyan po sa Middle East. No? At pinuntahan na po ng ating mga regional DMW officials and staff yung kaniyang pamilya dito sa Pangasinan. Nakipag-ugnayan na po tayo at naibigyan po natin sila ng tulong at handa po tayong ilipad siya pauwi dito ng Pilipinas pagkaayos na po yung panahon at maaari na pong ilikas yung kanyang remains. Kung sakali po bang magpatuloy yung strategic bombing sa mga iba't ibang bansa sa Middle East, may mga handa po ba tayong mga bomb shelter or tutuluyan yung ating po mga kababayan doon? Ang Israel po ay nakahanda sa ganyang mga pagkakataon. No? Meron po silang maliban sa tinatawag nilang Iron Dome defense, meron po silang mga bomb shelter, kung hindi po sa komunidad, doon po sa kanilang bahay. No? So nakahanda po sila dyan at sila po, yung mga OFWs natin, ay sumusunod sa mga safety protocols. No? Kapag umalingaw-ngaw yung sirena, sila po ay tumatakbo at sila ay pupunta sa mga bomb shelters para maiwasan po yung hindi magandang pangyayari. No? Yung iba naman nating mga kababayan sa iba't ibang GCC ay binibigyan po natin ng advisory kung paano makaiiwas at makakapanigurado sa kanilang safety. O dahil po kakaiba po yung nangyari, ano po, na yung pati yung mga ibang bansa, UAE, Saudi, Qatar, Kuwait ay binomba na rin. So baka ho ang concern po ay hindi po tayo handa para panatilihing ligtas yung ating mga kababayan. Hindi nga, kagaya nga nung sinabi nyo, kagaya sa Israel na may mga bomb shelters. Ang tanong ko po, handa po ba ang ating mga embahada na gawing evacuation center ang kanila pong mga tanggapan para po sa mga Pilipino sa Middle East kung sakali pong kailangan na po nila talagang sumilong sa embahada? Lahat po ng ating embahada, lalong-lalo na sa conflict areas ngayon na nangyayari dyan sa Middle East, ay handang-handa po. No? Meron po silang ipinapatupad na contingency plans and para po sa mga paglilikas, halimbawa, no? Pwede po silang gumamit ng shelters at yung embahada at ating MW offices ay handa rin pong tumanggap ng iba't ibang mga OFWs kung sila po ay nangangailangan. No? Tayo po ay may mga nakaantabay na mga fasilidad para dyan. Tayo po ay tumingin na dati pa na mga halimbawa hotel kung saan natin sila ililikas at meron po tayong mga programa at exit routes para po sa safe humanitarian evacuation at rescue ng ating mga OFWs. Doon po sa mga nakausap po ninyo mga diplomat sa mga bansa sa Middle East, ang nasabi po ba nila na posible pa po daw bang lumala ang sitwasyon roon? At sa harap po ng ating pong mga manonood ngayon, ano po, lalong-lalo na po yung mga OFWs at kanila pong mga kaanak na concerned po, ano po, posible po ba na ang ating mga OFWs ay mapauwi sa Pilipinas upang sila ay manatiling ligtas? Ang Department of Migrant Workers ay nakikipagtulungan po sa DFA at sa lahat po ng embahada at konsulada sa mga nabanggit na lugar. Ano? At meron po tayong tinatawag na alert level. Kung sakali man na yung alert level crisis ay mag-escalate, ibig sabihin, kinakailangan ng voluntary or mandatory repatriation,
Ang ating pong pamahalaan ay naninigurado na handa po kaming tumulong sa lahat po ng OFWs na nagnanais pong mapauwi. Meron po tayong mga kausap na mga local government authorities at tayo po nakikipag-ugnayan on the ground para na sa ganon yung paglikas nila ay safe at ang ating pagtulong ay agaran at sinisigurado po natin yung seguridad at yung welfare po ng ating mga OFWs. As usual po, nagiging concern po pag repatriate at pilitan pong pinauuwi, ang concern nila yung kanilang trabaho dahil mapuputol ang kanilang employment. Ano po ba ang plano natin para sa kanila? Sakali lamang po naman na sila ay ma-repatriate dahil na nga po dyan sa giyera na nagaganap sa Middle East. Nako, tama po kayo, ma'am. Isang consequence ay siyempre kapag sila po ay na-repatriate at umuwi sa ating bansa, natural yung kanilang overseas employment ay mahihinto. Kaya maliban po doon sa on-site assistance, doon sa tinatawag po natin na mga welfare assistance at iba't iba pa pong programa, nakahanda po ang DMW sa tinatawag nating full cycle reintegration program. No? Yung ating reintegration program naman ay ating ipinatutupad sa tulong ng ating mga iba't ibang ahensya. Meron tayong tinatawag na whole of government approach at sisiguraduhin po namin na lahat po ng uuwi ay matutulungan po natin either yung tinatawag natin sa kabuhayan o yung sa kaalaman nila, nabibigyan natin sila ng right information, upskilling at retooling, no? O kaya ay tutulungan natin sila makahanap pa ng ibang employment opportunities dito sa ating bansa o sa iba mang overseas employment na opportunities kung sila po ay nagnanais pa magtrabaho sa ibang bansa. Sa kabilang banda naman po, are there any reports na maaari pong madamay ang Pilipinas sa kaguluhang nangyayari sa Middle East ngayon, lalo na po kaalyado at kaibigan ng ating bansa ang Amerika at ang Israel po? Matibay po ang ating mga panawagan sa ating mga OFWs na nasa abroad, ano? Ang ating pong advisory na ating inilalabas para sila ay gabayan ay nagsasabi po na umiwas na maging bahagi ng conflict at hanggat maaari yung kanilang seguridad ang pangunahing dahilan para sila po ay ating masigurado na wala silang kapahamakan na pupunta po sa kanila, no? They should be out of harm's way at ang importante po rito, ang Pilipinas po ay nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga government, lalo na yung host government po, na matulungan natin yung ating OFWs at naway matapos na ang gulong ito at naway magsimula na po ang normalcy at makapagtrabaho na muli ang ating mga OFWs. O bilang panghuling tanong ko na lamang po, ano po yung maipapayo ninyo sa mga OFWs na naroroon sa Middle East ngayon at ano po ang pwede nilang gawin upang sila ay manatiling ligtas at nang sa gayon ay maging maayos ang kanilang kalagayan kahit na may nagaganap na danger sa kanilang mga bayan na kanilang pinagtatrabahuhan? Unang-una po, ipanatag po nila ang kanilang kalooban na meron pong government na handang tumulong po sa kanila. Naririto po ang DMW at katuwang po natin ang DFA at meron po tayo mga planned contingencies na in place. Kung sakasakaling lalala po yung gulo dyan, sisiguraduhin po natin na mailalayo natin sila sa kapahamakan. Ang kanilang mga pamilya naman dito ay tayo po ay handa rin tumulong sa kanila at nakikipag-ugnayan po tayo sa mga regional offices natin para maiparating po sa mga pamilya nila ang kasiguraduhan na wala pong kamahakan ang mapupunta po sa ating OFWs. No? Ang importante po, 24/7, narito po tayo sa lahat po ng oras at lahat na magiging pagtulong at assistance na kakailanganin nila ay ibibigay po natin. Ayan, Maraming salamat po. Yeah, thank you very much din po sa inyo, Yusek Bernard Olalla ng Department of Migrant Workers. Mabuhay po kayo. Marami pong salamat. At magbabalik po ang Tapatang Diyos at Bayan, tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat. As Iran began to attack 8 surrounding countries, all these neighbors condemned what Iran was doing and now have some degree joining the fight against Iran.
Nagbabalik ang Diyos at Bayan at makakasama natin ngayon ang CBN News Bureau Chief sa Middle East na 25 taon na nandoon sa Israel. Siya po ay walang iba kundi si Ginoong Chris Mitchell. Hi Chris, welcome to Diyos at Bayan. Catherine, great to be with you. Chris, it has been a week since the U.S.-Israel military attack on Iran. What is the situation right now there in Israel and, of course, in the Middle East? Well, Catherine, I think what we're seeing right now, ever since Saturday, is a major geopolitical, even prophetic and spiritual change here in the region. For the first time, President Trump, along with Prime Minister Netanyahu, Israel and the U.S. joining in what's been called an unprecedented attack against the Islamic regime, their nuclear sites, ballistic missile sites, ballistic missiles, many of the headquarters of the IRGC or the Basij, some of the shock troops that go out and have been killing protesters. Catherine, we're seeing a major shift in history and even biblical history, I would say, here in the Middle East. Chris, people want to know what was the background and rationale behind the execution of Operation Epic Fury. People were really surprised or not surprised because we know that the U.S. and Israel have been preparing for it. Been preparing for it for weeks. There was a great armada that was brought together, 2 aircraft carriers by the United States. The sense in here in Israel for several weeks has been, well, will the war begin this weekend? Well, finally it did happen, but I think it was prompted by what Iran has been doing. They've been rebuilding their nuclear program, rebuilding ballistic missiles and launchers, all in an attempt to come against where I'm sitting right now, Jerusalem and the state of Israel. They wanted to destroy the Jewish state. So that is what prompted it. And according to the intelligence that we've been hearing, is that Iran was very close to getting a nuclear weapon, very close to attacking Israel. So that's part of at least what the administration and here in Israel are saying why they attacked. And why was the decapitation, in terms of military definition, of the top leadership of Iran a necessary part of the plan? Because people were thinking, if it's just the nuclear weapons and missiles, why kill the leadership? Well, they did the leadership. They killed the leadership in the first few minutes of the operation. The reason for that is to disrupt the command and control of the entire military and political establishment. So it would disrupt what the regime was planning to do. They did the same thing in Nasrallah, Hassan Nasrallah. He was the head of Hezbollah. They did that back in June 2025. And so this is part of their strategy. It was much more than just the nuclear sites, ballistic missile sites themselves. It was the leadership that was going to use that to try to destroy Israel. I'll give you a quick story, Catherine. The Prime Minister of Spain one time visited the Ayatollah Khamenei. He asked him, what do you think the first thing every morning? And the Ayatollah said, to eliminate the Jewish state. It was this religious and military leadership that was committed to destroy Israel. And that's why they felt it necessary to decapitate the leadership at the very first moments of this war. Well, they have been declaring death to America and death to Israel. So from my end, I understand why even the U.S. had to get involved with something that was supposed to be, or they think that it's just an Israel matter. So many people also believe that Islamic leadership's demise was due to the onset of the attack by its proxy, Hamas, on Israel. Do you think this is true, or despite October 7, the downfall of the leadership was inevitable? You know, many people, and myself included, believe that what happened on October 7, 2023, really led to the demise of the leadership of the Ayatollah and perhaps possibly the regime change of the whole country. Why? Because what happened is that they unleashed this attack against the Jewish state. 1,200 people were murdered, 251 were kidnapped, and Israel had to find a way to literally defeat all of the 7
enemies that surrounded it. That would be Hamas, Hezbollah, the Houthis, Iraq and Syria, and also Iran itself, and then in Judea and Samaria. And so after 2.5 years, Israel has, and some would say miraculously, defeated or degraded all of those enemies. And so what happened on October 7th, a Saturday morning, and what began on a Saturday morning last week, really is leading, it seems, to the demise of Iran itself, the head of the octopus that had literally, Catherine, all these proxies around the region to try to all committed to destroying the Jewish state. But right now, on a very rare occasion, Arab leaders have become one with Israel against Iran, but not necessarily allies. Yet they were able to unite against the Islamic leadership in Iran. Even Syria, who has territorial issues with Israel, has not supported Iran. What was the reason with this rare alliance, if there is such? Yeah, it is an alliance in quotes, Catherine. The reason is Iran began to attack all its neighbors, literally 8 surrounding countries that they began to fire UAVs, drones, and ballistic missiles against their neighbors. And now their neighbors, we believe, the theory is that Iran thought that if they attacked the neighbors would then pressure the United States to stop the war. Well, the very opposite happened, a major miscalculation, and all these neighbors condemned what Iran was doing, and now have in some degree or another joining the fight against Iran. So a huge turnaround here in the region, and something that Iran, I don't think, expected. Do you think that these 8 or 7 Arab nations around Israel would retaliate against Iran because they were themselves attacked? Yeah, well, a lot of people didn't think that they would respond. Qatar, Saudi Arabia, now Saudi Arabia was hit in their major oil facility, Aramco, and so Qatar was hit, Kuwait was hit. So that's why many of these nations are actually joining the fight, and that's what President Trump has said too. He felt it was a major surprise that Iran would attack them, and then I think a bit surprised too that they are joining this, as you say, quote unquote, alliance with the U.S. and Israel. How destructive are these proxy groups of Iran in Arab countries like the Hamas, Hezbollah, Houthis, and the Islamic jihadists? I mean, are they still there? Are they still strong? If they do not get any support or funding anymore from Iran, will they even still exist? Well, this is going to be one major effect of the war right now, is that the funding that Iran had been sending to Hezbollah and Hamas and the Houthis looks like it's going to dry up. Now, right now, Hamas is still exists, but they only exist in less than half of the Gaza Strip right now. They're pretty well cut off as well. Now, Hezbollah, in another major miscalculation, joined the war and started firing missiles against Israel. Now, they had been severely diminished since the war against Israel, but there had been a ceasefire. Now, since they joined the war, now the IDF is actually having a ground incursion into southern Lebanon, and as well as some major bombing campaigns to once and for all perhaps eliminate Hezbollah as a threat to Israel on its northern border, and maybe eliminate it as a threat to the state of Lebanon as well, because they had been existing as a state within a state for many, many years. So another major miscalculation by Iran and one of its proxies. There's ongoing disinformation and conspiracies that are once again on the rise, specifically targeting Israel and also the USA, while praising the ultra-religious clerics of Iran. What do you think are the reasons for such propaganda, and how are these propagandas harmful to the public? Well, I think they're harmful because I think they mischaracterize what the Ayatollah and this religious tyranny has been doing since 1979. They, their goals, as I've mentioned, have been to eliminate the Jewish state. And it wasn't just to end there. It was to go on to the United States, because as you noted, they would say death to Israel and then death to the United States. They had a global, and they do have a global plan to export the Islamic Revolution, their brand of Shiite Islam,
all over the world. So it's not just Israel, it's not just the United States even. They wanted to take over the world and bring this. That's what they've been doing, and that's why they had bases in Venezuela. And that's why they set up all these proxies in the region. They had a systematic plan to take over the world, and now that looks like that plan is in shambles right now. There are fears in the United States that, like you said, there are proxies that might be just spread all around the United States. What is the U.S. doing right now? Do you know if they are making greater security plans in order for nothing to happen in the USA the way it has happened in Israel? Yeah, great question, Catherine, because the concern is that Iran has been planting sleeper cells in the U.S. for many, many years. And now we have a closed border because of the policy of President Trump. But before that, literally millions of people were coming in an open border from Mexico into the United States. And so the fear is that there are many sleeper cells that could be sort of switched on by Iran, and that's why the FBI and other, I'm sure, local enforcement authorities are doing what they can to track down these sleeper cells and prevent any major terror attacks. But it is a major concern right now for the U.S. while the war is going on. Of course, Chris, you have been the bureau chief in the Middle East for one of the largest news networks for Christians, CBN. How is the situation of Christians in Iran with the unrest and turmoil right now in the country? Well, many people may not know, Catherine, but certainly you do, and perhaps your viewers, that there's an underground church in Iran. Even while since 1979, this tyranny has been persecuting Christians or any Muslims that may convert to Christianity, but they believe, those people that are studying this, that it may be the largest or the fastest growing church in the world, maybe more than 1 million believers who are believe in Jesus Christ and trying to do what they can to maintain their faith, spread their faith, and spread the good news, who are very optimistic and hopeful and prayerful that if this Iranian regime falls, then the gospel would go forth in a major way through Iran and then literally around the world, and especially through the region. Well, there's really a hope that Christianity will grow in Iran and that more Christians will actually start moving around the Middle East right now, because there's some kind of hope and courage that is instilled upon Christians today, and all the desire to pray even more and to support even more the Christian movements around the Middle East. I would like to ask you, Chris, now that the top leadership of Iran is almost gone because they have replaced him, is it possible that a regime change is coming soon? And what do you think are the chances that there will be a regime change, or it will just be a change of faces, but the same policies that will be implemented in Iran? I think there's a really good opportunity and outlook that there could be a regime change, Catherine. I don't think it will be just a change of face. Temporarily right now, we understand that the Ayatollah Khamenei's son has been taking over, but even more hardline. But I don't expect that would necessarily continue. A regime change is going to be a change of leadership. Right now, people are talking about a man called Reza Pahlavi. He is the son of the former Shah. He's an exiled crown prince. Inside Iran, when all these protests began in December 28th, he was the one name that people kept calling for. And it looks like he might be a transitional leader if the regime does fall, that could lead from this Islamic religious tyranny to a secular, maybe democracy. So it looks like that's a possibility, certainly what a lot of people are hoping for and praying for. And I wanted to add one thing too, Catherine. This week, Jews around the world were celebrating Purim. Purim is the celebration from the book of Esther, where a wicked Persian ruler named Haman had plans to annihilate the Jewish people. And here we are 2,500 years later after that episode, where a wicked Iranian Persian leader
who had plans to annihilate the Jewish people. The tables have been turned on him, just like the tables were turned on Haman through the work of a man named Mordecai and his beautiful niece, who was queen. And she said that famous saying, for such a time as this, or he said to her, for such a time as this, you have been called to the kingdom. And she said, at the risk of her own life, she went into the king, exposed the plans of Haman. And now we see a very similar scenario playing out. The Jewish friends that I've talked to recently, Catherine, see a distinct parallel between what happened 2,500 years ago, what's happening now. And the book of Esther, the only book in the Bible where the name of God is not mentioned. However, they believe God is through that story, and many people believe through the story that's unfolding right now. So we actually, I think, see prophecy unfold before our very eyes, such that the Jews are spared and rescued or saved, and the hangman, the Haman, the Hamani is the one that has been destroyed. So Chris, with a new Iran, how do you see it influencing the Middle East and even the global, scope rather? Would this change history, you think? It's undoubtedly changing history. For example, if you have the largest state sponsor of terror in the world eliminated, and you have a secular democracy taking its place, it would change the whole tone of the Middle East, and then there would be new relationships between its Arab neighbors, and even more important, Catherine, many people are hoping that there would be a revival of what some people are calling the Cyrus Accords. King Cyrus was an ancient Persian ruler that really was helpful rebuild their second temple, and they believe that the Cyrus Accords, as well as the Abraham Accords, could really change the whole atmosphere in the region and the world itself. It's going to affect the economy, affect geopolitics, and as we've mentioned, it really could be on a prophecy unfolding before our very eyes. A good friend of mine told me when she saw this happening, she says the nations are aligning what she believes for the great end time harvest. So we are looking, Catherine, at historic and biblical events unfolding before our eyes. Well, thank you very much, Chris. That was really very encouraging, and thank you for joining us. I know you're hard at work, and it's also, you're living dangerously there in Jerusalem, and I pray and I hope that you will always be safe. You have always been safe the past 25 years there in almost war-torn Middle East, but thank God that you're there and you're here with us today in our program, Diyos at Bayan, and you're enlightening our audience. Thank you very much, Chris Mitchell, CBN News Bureau Chief in Jerusalem in the Middle East. God bless, Chris. Thank you. God bless, Catherine. At magbabalik po ang Tapatang Diyos at Bayan, tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat. 1 Timothy chapter 2, 1 and 2 na ipanalangin po ang lahat ng tao, lalo na po ang mga namumuno upang makapamuhay ng mapayapa. Well, kinikilala natin, may mga kababayan po tayong naapektuhan, pero hindi po dapat limitado sa kanila ang ating pong pananalangin. Nagbabalik ang Tapatang Diyos at Bayan. Sa pagkakataong ito ay makakasama natin si Pastor Edgar Robles, Operations Director ng JIL Southeast Asia. Magandang hapon po sa inyo, Pastor. Magandang araw po sa lahat. It has been a while, Pastor Egay, since we had you on the show. So welcome. I know you're not here in the Philippines. You're somewhere in Southeast Asia. Hindi natin babanggitin kung nasaan kayo. Ano po? Pastor Edgar, tanungin lamang kayo namin sa mga ganitong disasters, specifically pag may giyera at terrorist attacks, how do we explain the peace of God during these times?
Sa gitna po ng digmaan at terorismo, Ma'am Kata, ang kapayapaan ng Diyos ay hindi po nangangahulugang wala pong problema. Ang kapayapaang ito po ay panloob, isang katiyakan na ang Diyos po ay nananatiling nasa trono. He is in full control of everything. He's sovereign at hindi po siya nawawala sa kontrol. Katulad po ng binabanggit ng salita ng Diyos sa Philippians 4:7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nang ibig pong sabihin, ang Diyos po ay sa kabila ng kaguluhan na nararanasan po natin sa mundo, ang isang totoong mananampalataya ay may kapanatagan sa puso dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. Katulad po ng sinasabi ng Psalms 23, even though we walk in the shadow of death, we will fear no evil, for God is with us. So, ang tunay po na kapayapaan ay hindi lamang po kawalan ng giyera, hindi po ito kawalan lamang ng kaguluhan o problema. Ito po ay presensya ng Diyos na nararanasan ng isang mananampalataya sa gitna ng anumang giyera, sa gitna ng anumang kaguluhan o problema sa buhay. Maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Psalms 91, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Kaya tamang sabihin po na ang pinakaligtas na lugar sa mundo, sa gitna ng anumang giyera, sa gitna ng anumang terorismo at kaguluhan, ang pinakaligtas na lugar ay ang presensya po ng Diyos. Doon may tunay na kapayapaan. Ayan po. At sa atin naman po mga kapwa Kristiyanong Pilipino na nandun po sa gitna ng kaguluhan po, lalo na sa Middle East, at sa Israel. What can they do to their fellow Filipinos na affected sa mga nangyayari po ngayon? Bilang mga mananampalataya, Ma'am Kata, mahalagang manatili tayong ilaw Katulad ng binabanggit ng salita ng Diyos, we are the light of the world. Magbigay po tayo ng pag-asa sa panahon ng takot. Ang presensya ng isang tunay na mananampalatayang Kristiyano ay nagsisilbing lakas talaga sa marami. Let your light shine. Makita yung kahinahunan, makita yung pagtitiwala natin sa Diyos sa gitna po ng kaguluhan. Maari din po tayo maglingkod in a practical way. Tumulong marahil sa mga relief efforts. Kung hindi naman po tayo affected, may marami pong gumagawa ng namamahagi ng relief efforts. Magbigay po at magbahagi ng tama at makabuluhang impormasyon. Huwag ho yung fake news na magbibigay pa lalo ng pag-aalala. Lalo ho ngayon maraming mga iba-ibang debate, iba-ibang mga pananaw. Mahalaga po ay makabuluhang impormasyon ang maibigay. At of course, napakahalaga, Ma'am Kata, yung pananalangin. Cliché as it may be, pinakamahalaga pa rin yung pong pananalangin. At magkaroon ng spiritual support yung pong mga kababayan nating nasa ganito pong kalagayan, sapagkat alam po natin na hindi kayang limitahan ang kapangyarihan ng pananalangin. Ika nga, God is not limited by distance, space, or even time. Ano man ang kalagayan, ano man ang sitwasyon, kapag tayo ay nanalangin, ang Diyos ay gumagawa ng paraan. His intervention ay totoong mararanasan ng ating mga kababayan. Kaya patuloy na tumawag, magtiwala at manalangin po sa Panginoon. Nabanggit niyo yung manalangin, dahil marami po mga Kristiyano that are observing what's happening. But like you said, maraming opinion, merong mga galit, merong naaawa, merong chismis lang ng chismis, or maraming mga haka-haka ang ginagawa, And yet, sabi nga ninyo, kailangan tayo po'y manalangin. Paano po ba tayo mananalangin sa ganitong sitwasyon? Dapat po bang ipanalangin lang natin yung mga nagwawagi or mga Pilipino lang? Paano naman po yung Iran na siya pong tinamaan po ng mga missiles, at sila po yung may mga namatay na mga leaders na gusto na rin nilang tanggalin, pero marami na rin pong mga Iranians or Persians ang namatay doon, at marami pa rin ang nagsa-struggle na maging ligtas po sila laban doon sa pag-atake sa kanila, maging ng kanilang mismong
regime or dictatorial regime, ano po. And gayon din po yung mga kababayan po natin na nasa Israel at baka may mga kababayan din tayo sa Iran at saka doon sa mga katabing mga bayan pa po na apektado na rin po. Paano po ba mananalangin dapat ang mga Kristiyano? Opo, Ma'am Kata, sinasabi po ng 1 Timothy chapter 2, 1 and 2 na ipanalangin po ang lahat ng tao, lalo na po ang mga namumuno upang makapamuhay ng mapayapa. Well, kinikilala natin, may mga kababayan po tayong naapektuhan, pero hindi po dapat limitado sa kanila ang ating pong pananalangin. Nabanggit nyo halimbawa ang Iran na nasa mahabang panahon ay nasa ilalim ng tyranny na tinatawag at talagang wala silang kalayaan. So, ipanalangin po natin na yung transition ng leadership, matalagang ang mailagay at mailuklok sa pamumuno ay mga taong may puso at may malasakit sa tao. So, ipanalangin ang lahat ng mga apektado, ang Iran, ang Amerika, ang lahat po ng mga bansa sa Middle East, lahat ng mga affected, especially yung pong mga namumuno, upang maranasan po nila, magkaroon sila ng totoong takot sa Diyos, gumalaw po sila at gumawa ayon sa greater good or greater interest ng mga taong nasasakupan nila at sa buong mundo na rin po. Wala pong imposible sa Panginoon. The earth is the Lord's and everything in it. At ang Diyos, He is the God of all flesh. At ang sabi ng Panginoon, nothing is too hard for Him to do. Maging ang puso po ng mga pinuno, hari, ay parang tubig sa palad ng Panginoon na kung saan niya padaluyin ay doon dumadaloy. Power and might comes from the Lord. Kaya when we pray, ipanalangin po natin ang lahat. Safety ng ating mga kababayan, safety ng lahat ng mga apektado sa pambubomba na ginagawa ng mga iba't ibang kampo. And let's also pray for the right people, for the right leadership to emerge doon po lalo sa Iran. So, praise God po. Sa mga ganito pong nangyayari, gaya po ng giyera at yung tinatawag na rumors of wars, in fact, nabanggit din po ang bansang Iran sa Biblia. Sila po yung Persia, no? Hindi po ba? Ano po ba ang konteksto nito sa panahon natin ngayon? Ito po ba ay naisulat sa salita ng Panginoon bilang babala sa tinatawag na end times? Konektado po ba ito ngayong nangyayari ngayon sa end times? Well, Ma'am Katan, naalala ko po yung binanggit ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 24 at ang sabi ng Panginoon, you will hear wars and rumors of wars. Ang eksaktong salita po ng Lord sa verse 6 to 8, and you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. Nation will go war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. But all this, ang sabi ng Panginoong Hesus po mismo, is only the first of the birth pains with more to come. Ang mga giyera po, wars and conflicts are expected events in a broken world. Ang mundo natin ay talagang, it's a broken world. So bahagi po ito ng birth pains or signs leading towards Christ's return. Ikalawa po, ang Panginoong Hesus ay hindi po niya sinabi na ang bawat gera ay nangangahulugan po na kasunod agad immediately ay end na po. Rather, these are part of an ongoing signs before the end. Kaya kapag nakakarinig po tayo ng mga wars, rumors of wars, like what's happening now in the Middle East, tayo po bilang mga Kristiyano ay hindi kailangang magpanik. Bilang mga mananampalataya, we should not panic, but let's be reminded. Reminder po ito ng Panginoon to stay spiritually alert and rooted in faith, na dapat po ay laging handa po tayo anytime na ano man ang nagaganap. Nakikita po natin ang mga palatandaan ng end times. So yung end times po kasi mga kaganapang ito, bahagi ng lahat ng end times po Well, ang bansang Israel o Iran ng ngayon na dati pong Persia ay binanggit nga po sa Biblia, sa kasaysayan ng Biblia na makikita sa aklat ng Daniel at Ezekiel. May mga talata tulad po ng Ezekiel 38 na binabanggit po ang Persia sa konteksto ng mga huling araw.
Kaya may ilang naniniwalang may connection po talaga sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. But ganun pa man, I will not go on sa lalim po ng propesiya pong ito. Kanina nabanggit po ito ng ating kinatawan from Israel, and so I'll just leave it at that. Kaya mahalaga po ay ang paalala ng Panginoon na bilang mga mananampalataya, maging handa po tayo sa bawat pagkakataon. Aminin natin, Pastor, no, when we say end times, maraming natatakot maging mga Kristiyano. Kahit naman Kristiyano na sigurado ng saved sila at pupunta sila sa langit. Pero natatakot sila sa paghihirap o posibleng terror na kanilang kakaharapin. Ano? Nabanggit din po ninyo ang Israel na sinasabi sa atin ay siyang time clock ng ating Panginoon, na kung ano man yung nangyayari sa Israel ay nagaganap o nangyayari sa atin, ano po, hindi lamang sa Kristiyano kundi sa buong mundo. At kung ano po yung nagaganap doon ay it's a signal already na countdown kumbaga to the end, ano po. Although ang inaabangan ko po dyan is when all nations are up against Israel. And that's it, no? The Lord Jesus, the Messiah, will come to save her because yun na lang ang talagang kanyang solusyon, kumbaga, or maaaring maasahan. But right now, hindi pa nag-iisang Israel. Sa katunayan, dumami pa nga yung supposed allies nila sa Middle East. Although they're not really allied, but because of what happened, at ang Iran ay binomba din yung mga nakapaligid na Middle East countries, ay parang nagkasundo pa man din ang Israel and the Arab countries and also the USA. So sa palagay po ba ninyo, talagang matagal pa yung end times na yan? Well, nabanggit niyo po na talagang kahit Kristiyano, pag pinag-usapan ng end time, real talk talagang kahit papano ay parang nakakatakot. Pero sa katotohanan, kapag sinaliksik po kasi natin ang salita ng Diyos, bilang mga mananampalataya, hindi dapat takot ang maranasan, kundi po excitement dahil ang pagbabalik po ng Panginoong Hesukristo na ang prelude, ito nga yung mga nagaganap na wars, rumors of wars, na kaganapan at kabuuan ng end time. Excitement because alam po natin na tinatawag sa Biblia na blessed hope ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Malinaw po ito sa Titus 2:11-13 nang sinasabi, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Ito rin ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay sa mundong ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at makadiyos. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa or the blessed hope na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So, ang end times ay hindi po katapusan ng lahat kung tutusin. Sa mananampalataya, ito po ay exciting part dahil alam po natin katuparan ng pangako ng Diyos. So, we should be waiting with excitement na hindi nangingibabaw ang takot. Bagamat on the surface, talagang real talk nga, nandun yung pag-aalala, pero yung lalim ng kapahayagan ng salita ng Diyos para sa mga mananampalataya, hindi isang katakot-takot na pangyayari ito, kundi isang blessed hope para po sa ating mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Ayan, napakaganda ng sinabi ni Pastor Ega. It's very reassuring talaga and encouraging for us that we can look forward to our blessed hope that is Christ. Whether He comes today or later or whether He tarries, hindi ba? Sana today na, no? Kasi gusto ko ma-rapture Pero even if He tarries, di ba? As Christians, we do our part. We continue with His instructions for us to go and make disciples of all nations, hindi po ba? So, gawin lang natin yung ating katungkulan at saka yun nga po, magpakabait naman tayo. We have to be holy because our God is holy. We have to be pure because our God is pure. And we have to be prayerful all the time kasi isa po yun sa ating mga job descriptions as believers. Hindi po ba, ipanalangin natin lahat, kahit na kaaway natin, lalo na nga yung kaaway natin, dapat ipagdasal natin na magbago na sana, hindi po ba? So, panalangin po natin ang lahat.
Kaya we ask Pastor Egay right now to pray, not just for our country, but to pray especially for what's happening around the world right now. Pastor Egay? Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na sumasalangit sa gitna po ng napakaraming kaguluhan sa mundo, ang digmaan sa Middle East, sa katotohanan ng may terorismo. Lord, Ikaw po ang aming kanlungan at kapayapaan. Patahanin mo po ang bawat pusong nababalot ng takot. Ingatan mo po ang aming mga kababayan, Lord God, na nasa gitnang silangan, na nanganganib dahil po sa gera pong ito. Lord, dalangin po namin, cover them with your precious blood at patuloy po nilang maranasan ang patuloy na kapayapaan sa inyo pong presensya. Kapayapaang nagmumula po sa inyo na patuloy na nadarama sa kaibuturan ng puso ng iyong mga anak, Panginoon, lalo na ng aming mga kababayan. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng apektado ng tension pong ito sa Middle East. Lord, we even pray na magkaroon ng tamang liderato ang Iran at Lord, ang bawat pinuno ng bansang involved in this tension. Lord, guide them, be sovereign over all of these happenings, O God, at mangyari ang iyong banal na kalooban. Lord, magkaroon ng tunay na takot sa iyo ang maraming tao. Magbalik loob po sa iyo. Kilalaning ka bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Bago mahuli ang lahat, Lord God. At dalangin po namin, maging ang aming minamahal na bansa ay patuloy mong pakaingatan. Lord, samahan mo ang aming pamahalaan mula sa aming presidente. Magkaroon ng mga tamang desisyon sa pagharap sa sigalot na ito sa Middle East that concerns our OFWs. Maraming pong salamat, aming Panginoon. Sa iyo po kami patuloy na umaasa. You are in full control of everything. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming pag-asa ay hindi nakasalalay sa politika, hindi nakasalalay sa ekonomiya o lakas ng militar. Ang aming pag-asa ay sa iyo nakasalalay. Salamat po, Panginoon, sa iyo kami patuloy na nagtitiwala at naglalagak ng aming pong mga buhay. We thank you, we honor you. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen, amen. Thank you very much, Pastor Egay. Maraming salamat sa inyong panalangin at maraming salamat sa inyong pagbibigay linaw para sa ating mga Kristiyano kung paano tayo maniniwala or paano tayo magbe-behave sa ganitong mga panahon. At yan po ang Tapatang Diyos at Bayan, tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.